Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage. Nagpapatuloy pa rin po ang Alerto sa Lindol, the DZMM Special Coverage. Ako po si Zandro Ochona. At ako naman si Maan Makapagal. Magandang hapon. Yun nga, yung Malungkot ginulat na balita. tayo, Yes, no? malungkot na balita ang bumungad ngayong umaga ng June 8, 2026. Akala ko ang paghahandaan lang natin yung pagdinig sa Senado. Abay, habang naghihintay. May mas ano? Oo nga eh. At yung mga pumasok na mga video, yung mga initial video, talagang nakakagimbal dahil nakita mo talagang lumugumuguho yung mga gusali. At eto, isa pang malaking storya ay balik eskwela nga ang ating mga mag-aaral, estudyante sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Kaya yung initial din na mga lumabas na video online, Mga galing sa eskwelahan. nag-duck cover and hold, pero kahit nasa labas na sila, yung background, makikita mo rin Kita may mo. may mga ilang mga mag-aaral na nakitang gumuho yung parang tarangkahan doon sa kanilang eskwelahan. Meron din yung parang covered court. Yung iba naman nasa gymnasium. Yung mga oras na kasi na yan, 8 o'clock, kung di ako nagkakamali, ang flag raising ceremony. Tuwing Lunes yan. Oo, sa mga public schools. 8 o'clock, 7:37 yung lindol. So, kasagsagan. I think naka-formation, nakapila, parang preparing pa lang. Buti na lang hindi siya nangyari nung nasa loob na ng classroom ang karamihan. Ganyan talaga dahil hindi talaga napapaghandaan. In fact, yung ating correspondent mula dyan sa FMR Davao na si Noreen Igonya, pupunta dun sa kanyang coverage na nagmamaneho nang maganap nga ang lindol. Kumuha tayo ng update pa, no? Kumuha at magpakwento rin tayo dyan kay Noreen dun sa kanyang naranasan kanina sa kasagsagan ng lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Noreen. Good afternoon, Noreen. Noreen? Oo. Ay, actually, pahirapan din daw signal eh. Oo. Noreen. Go ahead, Noreen. Yes, nandito tayo. Medyo breaking yung signal mo. Hanap ka. Oo. Oo, yung Noreen? stable na signal. Yes. Noreen. Nako. Sige, Noreen, i-hold muna kita at kausapin ka muna dyan. Yan ang sinasabi ko, na yung NSED ay seryosohin po natin. 4 na beses to quarterly sa isang taon. Ito yung nationwide, di ba, na earthquake drill, simultaneous earthquake drill. Ito pa yung kahalagahan nito, yung paghahanda na yan. Para alam natin ang gagawin. Balikan natin si Noreen. Magandang hapon ulit, Noreen. Noreen? Yes, ang hapon Ayan. na Maan and Sandro. Nandito tayo ngayon sa Incident Command Post dito sa General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office ng General Santos City. At sa pinakahuling update nga, nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City. Base sa datos din natin nakuha kanina, sa 11 na ang confirmed na nasawi sa pagkahiwalay. Noreen? So, ang malinaw, doon na narinig natin, ang General Santos City ay nagdeklara na ng state of calamity matapos nga yung mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Noreen, nandiyan ka na pa ulit? Noreen, sige, babalikan lang natin si Noreen. At sinasabi din niya, 11, I think, although baka biniberipika pa rin to, ang nasawi. Hindi ko lang alam kung dyan lang yan sa Gensan. Pero kasi 19 na, 19 na po, yung naitalang patay ayon sa Office of Civil Defense at nasa 100. Kaya na nasa 129 yan ang naitalang nasugatan dyan nga po sa 7.8 magnitude na lindol, no, na epicenter ay sa offshore ng Sarangani, pero naramdaman din no sa maraming rehiyon no sa Mindanao. Sige, Davao kumuha na lang Region. muna tayo ng update Ayan, mula sa sige. Office of the Civil Defense. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ginoong Junie Castillo. Magandang hapon po. Good afternoon, sir.
Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro, at sa ating pong mga tagapakinig. Oo, Sir at Juni, oo, ang update po natin sa ating datos. Maan, nabanggit mo nga kanina, no, yung ating pong naiulat na dito sa atin sa NDRIM Operations Center, which is for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. Meron pong 19 na mga kababayan tayo, no, nakakalungkot po na may 19 na hindi nakaligtas dito sa Lindol. Meron pong 134 na injured at meron pong 12 missing as of ito nga pong alas 4:30 ng hapon. Sa report po sa ground, Sir Juni, may mga tingin niyo pa yung mga natabunan sa mga gumuhong gusali? Kung meron na rin kayong datos, ilan yung mga gusali halos estimate natin na gumuho? Sa ngayon, Maan, wala pa tayong datos no kung ilan ang gumuhong gusali. Bagamat as we speak no sa ngayon, nagsasagawa ng briefing no doon sa Incident Command Post ngayon. Nandoon yung aming Civil Defense Administrator si Yusek Harold Cabreros dahil lang iniutos nga po ng Pangulo kanina ay bumaba no para tingnan kung ano yung mga extent ng damage at saka yung mga pangangailangan din po no yung mga needs ng ating mga kababayan doon. Sa ngayon po ba, ayan, Sir Juni, ay nangangailangan pa tayo ng rescue operations? Sa ngayon, Maan, tuloy-tuloy yung search and rescue operations no at may kasama na nga rin pong retrieval no doon sa mga pinangyarihan nga po nitong Lindol. Nandun po sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection, yung mga responders po natin ay nagsasagawa ng mga search rescue doon po ano. Ganun din po nakaantabay na rin yung iba pa pong mga ahensya ng ating pamahalaan, kasama na po diyan ang Armed Forces of the Philippines at ang iba pong mga ahensya no, na merong mga response capabilities no para dito po sa isinasagawang search, rescue and then retrieval operation. Sa lokal po, no, kakayanin na ba ng mga first responders ang search and rescue or mga ilangan pa ng augmentation mula sa national government o mula po dito sa Maynila at iba pang rehiyon? Sa ngayon, Maan, hindi pa pinapadeploy yung mga nandito sa atin sa national government agencies no pending ito pong sinasagawa ngayon na briefing doon. Bagamat naka-standby na po no both from the national, from the regional, ganun din yung ibang mga rehiyon no at mga lokal na pamahalaan na para kung kakailanganin din nga po ito ay naka-ready po para for deployment. Sir Juni, kamusta po yung mga government installations, yung mga ospital, yung mga paliparan doon sa mga lugar na tinamaan ng lindol? Kanina, Sandro, no, yung paliparan ng General Santos City, yung international airport, no, sinabi nga po na may mga damage, no. Again, hindi natin alam kung how extensive, no. I don't have that information right now, pero may mga flights na po, no, rerouted yung mga flights doon. Yung mga ospital naman po, ayon po sa Department of Health, ay wala pa naman po nakikitang major na damage, no. May mga minor na mga damage pong naiulat at saka isinasagawa rin nga po yung mga structural integrity assessment doon sa mga ospital na nandoon sa mga lugar Ilang na yan. oras na lang po magdidilim na at marami sa mga kababayan natin malamang ay matatakot pumasok ng kanilang mga bahay. Matulog. Ilan At din na yung pa, yung aftershocks, ilan na aftershocks, yan? oo. Gaano kataas at gaano kadalas, Sir Juni? Opo, ito nga po no as of kanina mga 12 noon ito ang naitala na po ng aftershocks ay 183. Samantalang ito naman po ay na kung range po ano kung gaano kalakas no merong 1.3 hanggang 6.7 na magnitude no ito po yung range po no so medyo madami-dami po ito no at saka hindi nga tama po kayo no may mga kababayan tayo no na hangga't hindi nakakasiguro na yung kanilang mga kabahayan po no ay ligtas na pumasok no ay nananatili po na nandun sa mga open areas nila no mga bakuran man ito or dun sa mga areas that are open spaces. Kumusta yung ano natin, communication, yung kuryente? Tapos kanina, umaga, yung Sinorin Igonia na nasa Gensan, ay sarado daw yung mga gasolinahan. Kumusta po ngayon, mga tindahan na mabibilhan ng pagkain, palengke?
Tama po, no? Kasama doon sa may mga power interruptions at saka yung mga tigil operasyon, no? Kanina ay kasama nga po yun, mga gasolinahan, ano? Ito naman po ay through the Department of Energy. Ito po sa kasalukuyan, no? As we are speak, no? They are giving those information dito sa ating National Interagency Coordinating Cell, no? Dito sa kabilang kwarto po, ano? Isinasagawa ito para makita natin yung extent to that, no? Once we have that information, no, we can give it to you. Sir Juni, yung mga structural integrity, kailan kaya natin matatapos hindi yung ganun kabilis assessment? yun eh. Kasi po, yung mga eskwelahan din, malamang may mga damages. Kasi nga nakita rin natin sa mga video. So, saan kaya pwedeng mag-evacuate yung mga kababayan natin, especially na hanggang ngayon, may mga aftershocks pa rin? Kadalasan po kasi, no, katulad ng ginawa natin dun sa mga nangyari sa Bugo, sa Davao, ano, kapag kalindol kasi, ito ay yung mga open areas, no, nagkakaroon ng mga tent city, no, mga temporary shelter, no, kasi nga ang tinitingnan hangga't hindi na kikitang ligtas, no, na pumasok dun sa mga gusali. Kung eskwelahan po kasi ang pag-uusapan, nagdeklara na rin po, no, ng suspension of classes. So even after Indefinite. Oo. well, tomorrow, no, we expect wala pa rin itong pasok, no, parang dun sa mga assessment. Ayon po sa Department of Education, meron pong 6,224 na public schools dito sa mga lugar kung saan nangyari nga po yung lindol, ano. And then they also reported a number po, no, 3.2 million na mga affected learners o mga estudyante dahil unang araw nga po ito ng pasukan, ano. Ganun din yung 128,000 ng mga affected personnels, no, ng mga eskwelahan. So yun po, ano. So yun yung tinitingnan ngayon, ongoing yung ating briefing doon sa General Santos City and some areas at saka dito rin po sa National DRRM Operations Oo, Center. ligtas na bang bumalik, Sir Juni, yung mga na-evacuate kanina sa coastal areas? No? Bumalik na ba yung iba sa kanila o nanatili sa evacuation centers? Kung pag-uusapan natin yung alert or rather the tsunami warning na ibinigay ng DOST PHIVOX, no. Bandang alas 3 kanina, no, 3:19 PM to be exact, ay kinansela na po ng DOST PHIVOX itong tsunami warning dahil ang mga itala daw po, no, na mga pagtaas ng tubig ay hindi naman po halos umabot na or just roughly about 1 meter, no, na hindi naman makaka-apekto talaga, no, dun sa mga dalampasigan. So dun sa ating mga kababayan po, no, bago po bumalik, mahalaga po na inalam ninyo sa lokal na otoridad kung maari na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar, no. Tanungin po, no, kung pwede na bang bumalik o kung mas ligtas po na manatili muna na nandun sa mga evacuation center. Marami po ba ang nasa evacuation centers ngayon? May numbers po kayo kung ilan yung mga bakwit natin? Kanina po, no, merong naitala na 10,000 families na nandun po na preemptively evacuated dahil nga po dun sa banta ng tsunami. So ngayon inaalam po natin kung yung 10,000 na yon ay ilan na yung pinabalik or ilan pa po yung nandun sa evacuation center. Yung mga, usually may mga nakapreposition na mga relief packs Relief goods. mula sa DSWD. Mga family food packs. Mga family food packs. Kamusta po? Tsaka po yung mga blankets, usually meron din yan. Kamusta po yung sitwasyon ngayon ng mga pag-distribution natin ng mga ganito, sir? Kasama rin po sa bumaba, no, from the National Government Agency, yung DSWD, no, kasama sila doon. Pero ang tinitingnan naman kasi natin, hindi pa ito agad-agad na kukulangin dahil tama nga po, naka-preposition, no, sa iba't ibang lugar at meron din pong itong sistema, no, ng replenishment na kapag ka nababawasan ay dinadagdagan ulit, no. Kaya hindi pa po natin nakikita if kakailanganin ng augmentation. Kung kakailanganin man po yan, nakahanda naman po, no, yung mga regional at saka mga central office natin, no, para po magpadala nitong mga food and non-food items na kakailanganin doon. Kaya pa ba naman, Sir Juni, ng ating mga lokal na pamahalaan dyan? O humihingi na rin sila ng tulong, Sir Juni? Kanina meron na rin mga initial po, no, ng mga hininging pangangailangan po, no, binabanggit itong ating mga local government units sa ngayon po, no, kasama doon sa isinasagawang
briefing po ay yung mga opisyal din po ng ating local government units para nga po dun sa mga pangangailangan, no. We expect, of course, syempre eventually kakailanganin itong mga tents, no, and then ganun din yung mga food and non-food items, and then ganun din po, no, nakaantabay din yung mga regional and national government agencies para sa mga kagamitan kung kakailanganin ito para sa search, rescue and retrieval. Ganun din yung mga inuming tubig kasi nga po kasama rin siyempre sa tinitingnan ay kung apektado nga po itong mga supply ng inuming tubig. Nakatayo din po ba yung mga mobile centers? Minsan DSWD yan, DOH, at yung ating mga, minsan may mga ano tayo may DICT pa pag yung mga kailangan ng tawag. Kailangan na mag-charge, yung mga ganyan. Tama, no? Ang direktiba kasi ng Pangulo ay talagang lahat ng response agencies. Kaya dito naman po sa atin sa NRIMC, activated po, no, lahat ng response clusters, no? Kasama na nga po yung mga nabanggit ninyo, no, yung emergency telecommunications cluster para makapag-charge yung ating mga kababayan dun sa walang mga kuryente at makapagpadala din po, no, ng mensahe at makontak sila, no, anong kanilang mga kaanak, ano, na para malaman ang kanilang kalagayan. Ganun din po yung iba't iba pang clusters, no, the DOH led na health cluster, ganun din yung kami naman po sa logistics, no, for the coordination kung may mga kailangang ipadala na mga kakailanganin na doon. Ganun din po syempre yung iba pang clusters, no, law and order clusters para sa kalagayan naman po ng katahimikan doon. Ganun din po yung mga clusters also that involve itong mga pagpapanatili po or pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Sir Juni, yung General Santos City nagdeklara na ng state of emergency. May mga nagpahiwatig na rin po bang ibang mga karatig lungsod o yung mga ibang lugar sa Mindanao na malubharing tinamaan itong lindol? We expect other areas, no, dun sa mga region ito, no, to be also declaring that, no, but right now, no, hindi ko pa hawak yung datos kung sino, pero initially po may mga nag-signify na maaring magdeklara din po nga sila ng state of calamity dahil nga po dun sa damage na nangyari sa lindol. And at the same time, no, for them also to be able to access, no, itong mga local DRRM fund na quick response fund para magamit yon at saka para din po yung mekanismo ng pagtulong at pag-augment po ng regional Ano and po national. yung pangunahing dahilan na naiparating ho sa kanila kung bakit nila nagnanais o pinag-iisipan na po na magdeklara ng state of emergency? Calamity. Sandro, syempre unang-una dito, no, yung dami ng mga naapektuhan na ating mga kababayan, yan yung pauna. And then pangalawa, ang tinitingnan syempre, yung damage naman doon sa mga facilities, no, sa infrastruktura, sa kuryente, and then yung iba pa pong mga pasilidad, no, yun yung isa pangalawa na tinitingnan. So depende po sa dami nun ang gagawin or pagdeklara ng mga lokal na pamahalaan for this state of calamities. Ito po ay mekanismo, no, para at least mas madali pong matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Eto lang, para lang malinaw, Sir Juni. Yung mga kababayan natin doon na syempre takot sila nga yung pumasok doon sa kanilang mga bahay. Lalo yung mga nasa condominium, no, partner, na nakatira. Ano po ba talaga ay pwede na po bang umuwi kapag hindi pa na-check ng administration nila, yung building administration or yung kahit yung bahay? Paano yun, Sir Juni? Kasi malamang nalilito yung ating mga kababayan kung wala namang makitang bitak o may nakitang bitak. Tama, napakahalaga, no, na yung ating mga gusali, lalo na itong mga high rise, no, or medium rise, ay dapat po na-inspect muna, no, yung integridad nito bago po sila bumalik doon. Hindi po kasi natin malalahat, no, na lahat pwede nang bumalik o yung hindi pa babalik, no. Kasi nga po depende po sa estado po, no, ng integridad ng mga gusali nito, ano. So mahalaga po kung hindi niyo po kaya, wala kayong kakayahan para alamin, mahalaga po, no, makipag-ugnayan doon sa mga lokal na pamahalaan, sa mga engineers or mga safety officers po, ano, para malaman ninyo eksakto kung kayo ba doon sa gusali niyo or doon sa bahay ninyo ay pwede nang bumalik or kailangan manatili muna either sa evacuation center or sa open spaces po. Nako, ay lalo pa yung mga
lumang kabahayan. Mm-mm. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na ay ano lang bungalow lang kami Oo. or hanggang two-story lang yung aming bahay ay Tama. hindi yan delikado. Minsan nga 'di ba Sir Juni, yun pang mga nasa low rise Oo. ang delikado. Ay yung mga Oo. bagong building pa ang medyo may yung structural integrity niyan ay talagang maayos. Oo. Kasi ang dami nating lumang bahay na. Ayun nga eh. Pero Oo. Sir Juni, alam mo, I think magandang suggestion dahil nga madalas tayong nakakaranas ng lindol, ng bagyo, at kung ano pang mga sakuna. Siguro maganda gumawa yung gobyerno no, ng listahan ng checklist. O ito, kapag ito nakita mo to, okay, ito pa, pag ganito, nakita nyo tong mga ganito, wag muna kayo pumasok. Inam na ma-check. Sana may checklist para nga kung sakasakali, makasigurado yung mga kababayan natin na parang, ops, may mga nakikita Oo, tayong kasi signs. minsan hairline din lang yung Oo. bitak, hindi mo rin minsan kasi nasa loob, hindi kita sa labas. Hindi So, kita sa labas. Ang hirap din talaga siya kumbaga magdesisyon. Oo, bilang Diba? mga ordinaryong mamamayan, Oo, di ba? Kaya makitulog po muna tayo sa ating mga kapamilya siguro. O Sir Sir Juni, Juni, panghuli na lang po, bilin natin sa ating mga kababayan doon. Ayun nga po, no, napag-uusapan natin ito, no, kung pwede nang bumalik o hindi at anong mga dapat tingnan. Unang-una po siyempre, no, kung tayo muna ito ang titingin, no, napakahalaga po tingnan, no, yung poste, yung mga biga, no, yung mga beams. Napakahalaga po yun. Kung titingnan niyo kung yun na may mga crack or kung mga hairlines lang or yung mga maliliit po na crack sa mga pader po or walls, no. So napakahalaga ito. Pero kung alam naman po natin na nakulang tayo sa kakayahan or hindi natin kayang ma-assess, mahalaga po na meron pa rin tayong pinagtatanungan ng mga eksperto para po dito. So sa ating po mga kababayan, rest assured po na yung ating mga response agencies ay nandiyan po para tingnan kung anong mga pangangailangan ninyo. And then tayo naman din po sa sarili natin at sa mga pamilya po mag-ingat po tayo lalo't may mga nangyayari pa pong mga aftershocks. Alright, maraming salamat po Sir Juni. Thank you Sir Juni, ingat po kayo. Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras 4:56 ng hapon. Ayan, sino bang buena mano nating report? Ombudsman, ipinag-utos ang work from home setup sa mga opisina nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol. Jom Garner, Jom. Manazandro, nagpatupad ng work from home arrangement ang Office of the Ombudsman sa lahat ng tanggapan nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng rehiyon nitong Lunes ng umaga. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mananatili ang naturang setup hanggang magbigay ng panibagong abiso ang kanilang tanggapan. Layunin ng kautusan na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado ng Ombudsman habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusaling kanilang ginagamit. Kasalukuyang iniinspeksyon ang structural integrity ng Ombudsman offices sa HNC Building sa Matina, Davao City at Alu Building sa Cagayan de Oro City para matiyak ang ligtas nitong paggamit matapos ang lindol. Samantala, pansamantalang suspendido ang paglalabas ng mga clearance ng tanggapan. Gayunman, maaari pa rin magsumite ng mga reklamo sa pamamagitan ng email sa Mindanao at ombudsman.gov.ph at ombudsman_CDO at ombudsman.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Salamat sa iyo, Jom Garner. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Kumuha pa tayo ng isa pang report. Landing at take-off operations sa General Santos Airport. Limitado kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, si Radyo Patrol, Bert Dizon. Go ahead, Bert. Sandro Maan, nilimitahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon sa General Santos Airport upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga operasyon sa himpapawid matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon sa CAAP,
tanging mga flight ng pamahalaan, militar at magsasagawa ng humanitarian missions lamang ang pinapayagang mag-landing at mag-take off sa paliparan sa ngayon. Nagpatupad na rin ang ahensya ng Notice to Airman o NOTAM na epektibo mula kaninang alas 3 ng hapon ngayong June 8 hanggang alas 6 ng gabi sa June 11. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan ng Sarangani at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Soc-Sargent Region. Pinapayuhan naman ng kaap ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline companies upang alamin ang pinakahuling status ng kanilang mga flight. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Babalikan na ba natin? O sige, balikan na muna natin si Noreen Igonya mula dyan sa Davao. Magandang hapon ulit, Noreen. Noreen, kumusta? Yes, maayos, Sandro. Andito pa rin ngayon tayo sa General Santos City at katatapos lang ng isinagawang pagpupulong ng Department of Social Welfare and Development Secretary Sir Rex Gatchalian kasama si Secretary Vince Dizon ng DPWH at si Doc Head Ted Herbosa ng DOH. Pinupulong yung mga yung mga opisyales ng lungsod ng Jensan. At ngayon nga sa latest ay nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa umabot sa halos 1 billion ang estimated na amount ng mga nadanyos sa pangyayari nga dahil nga doon sa 7.8 magnitude na lindol. At kanina din sa latest update dito sa Jensan City area lang ay umabot na sa 11 ang nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga rescuers. 2 sa mga nasawi ay mga trabahante ng KCC Mall at 2 rin mula sa isang grocery store. Isa sa isang grocery store at 2 dun sa grocery store na yun ay patuloy pa na pinaghahanap at hindi pa makumpirma kung kasama ba sila sa mga nasawi kasi hindi pa nakita yung mga katawan ng ating mga biktima. May video kanina umaga, Noreen, sa isang fast food. May istasyon pa nga ng radyo sa itaas Ay, gaano katotoo yun? Oo. Ayan, Yes. nakikita natin. Yes, Maan. Sandro, yung fast food kanina, sa baba siya. Tapos yung sa taas nun ay ang isang radio station. 1 minute lang since nangyari nga yung incident, nangyari yung pagyanig, lumabas yung mga staff ng radio station at yun na nga, gumuho na yung building dun sa istasyon nila. Yung 7:30 na ngayon, yan, yung 7:30 na yan, may mga kumakain na, di ba? Bukas na ba yung fast food? Yes, Maan. At kanina nga ay nagtanong-tanong tayo dun sa mga nagresponde ng mga rescuers na nandun sa area pero hindi daw nila makumpirma kung may mga natira pa nga mga customers o mga empleyado dun sa loob kasi hindi pa rin nagbigay ng statement ang management ng ang management ng fast food chain. Pero yung sa radio station ay ligtas naman ang lahat ng mga nagtatrabaho doon sa loob. Pero sige, describe sa amin yung nangyaring pagyanig kasi 7.8 ito. Ilan yung bagyo? 6.9. Parang 6.9 ganun ba yun? Oo. Kasi 7.8 7.2 nga, kinatatakutan na natin yung the big one eh. Hindi, tsaka intensity 7. Actually, yung intensity, dun mo makikita yung naramdaman eh. So Noreen, yun nga, paano? Tulog ka pa ba nito? Papunta ka yata sa isang event? Pag-cover? Yes. Oo. Yes, Sige, Noreen. i-deploy sana ako doon sa event ng Pag-ibig, doon sa mall na bumagsak, na gumuho. At kanina, 7:30, nandun na ako sa Malungon area. Yung Malungon area, Malungon Sarangani Province, madadaanan siya going to Jensen from Davao. At ako kasi, malilate na ako doon sa mismong event kasi 40 minutes pa yung travel time at 30 minutes na lang 8 a.m. na. So kanina, habang nasa daan, nagda-drive, bigla na lang umuga yung lupa. Akala ko nakatulog lang ako sa biyahe or akala ko na naginip lang ako. Yun pala ay hindi na kasi may mga gumilid na rin ng mga sasakyan at mga motor. May muntikan pa ngang matumba na isang motor kanina. Kaya gumilid na lang din ako. At yun na nga, na-confirm ko na lindol. At hindi lang siya basta lindol. Akala ko katapusan ko na. Kasi parang
parang Buti na lalamunin control ka ng mo pa. lupa no mga oras na yun. Parang mabibiyak yung lupa, tas lalamunin yung mga ganyang feelings. Kaya Oo. takot na takot talaga hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ako ganun ka-okay. Pero dahil sa trabaho, sisikapin nating makapaghatid pa rin ng balita sa ating mga kababayan. Oo nga, buti na control mo pa yung pagmamaneho. At maraming salamat Noreen dahil sa kabila ng mga naranasan mo at yung narinig ko kasi yung interview mo sa iyo kanina Umaga. nila Doris na yun nga malayo ka sa anak mo sa kabila nitong mga ito naghahatid ka pa rin ng balita sa amin. Maraming salamat Noreen. Maraming salamat din pero po. At thank God na lang din kasi safe tayo. Yes, Maan. Yun, Nurin, ang sa ngayon, sa mga oras na ito, back to normal na ba? O may mga nagbukas ng tindahan, restaurant? Kasi I'm sure, kanina kanina nahirapan ka magpagasolina, right? Nagsarado din. Hanggang ngayon nga man, hindi pa rin tayo nakakain kasi wala pa rin mga nagbukas na mga kainan. May mga mangilan-ngilan pero walang parking. At yung mga buildings, Siya sige. mga naka-close pa rin hanggang sa ngayon. Nay- Tapos hindi pa din tayo nakapagpagas. Kaya nakikisakay na lang ako sa ibang kasamahan natin sa media Ayun. para makapag-cover. Iniwan ko na lang diskarte. muna yung sasakyan ko doon sa may safe na lugar. Isa na lang, Nurin. Yung atin bang mga kababayan, nakikita mo nasa labas ng mga bahay nila, hindi bumapasok sa loob? Nag-camp out na Yes, sa labas? Maan, yes, may mga mangilan-ngilan kasi nandito tayo sa plaza at ito na yung isa sa makonsider natin na safety na area dito sa Jensan. Kasi yung mga nandito, mga kahoy at hindi naman ganun kalalaking mga kahoy, tsaka wala din kuryente hanggang ngayon, mainit. Kaya dito na lang muna sila nagpalipas ng araw sa lilim ng ng mga puno dito sa may plaza ng Jensan. Dito na rin nila dinala yung kanilang mga anak, yung mga pamilya nila. At hinihintay na lang kung kailan mag-declare ng or hinihintay na lang kung kailan maging normal na yung takbo ng buhay ng mga residente dito sa Jensan. Alright. Hanggang sa ngayon pa rin, wala pa rin talagang open na mga malalaking tindahan. May Kuryente, mga sari-sari kuryente, store Nurin. lang. Kuryente. Yung kuryente hanggang ngayon wala pa rin hirap. naka-brown out pa rin. Brown out pa rin dito sa Jensan. Ako, Alright, ingat sige. kayo, Nurin, Ingat ka na ha? muna at sige, find time to eat at magpahinga Nurin ha dahil mukhang ilang araw ka pa naming hihinga ng report mula I-check nyo dyan. rin yung bahay nyo, Nurin. Oo. Yes, Maana. Tatanong na lang natin mamaya kina Sir Jack kung hanggang kailan tayo dito sa Jensan magstay. Kasi takot din akong ng hotel dito. Kasi Oo nga may nga. mga may mga bitak na yung mga hotel at hindi na siya safety for hindi na siya safety para tulugan or gamitin. Oo, ang Alright. nako. Maraming salamat, Basta, Nurin. Ingat, Nurin. Thank you. Yun muna ang latest dito sa General Santos City mula dito, Norin Igonia, FMR News. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Anong oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 5:06 ng hapon. Ay, teka lang partner ha. Mag-time check muna tayo. Anong oras na, Miss Beautiful? 5:10 ng hapon. Ay, eto, kung mausap naman tayo ng isang teacher, Maan, kamustahin natin, Hindi, yung video kasi na to ng Mahayahay Elementary School, ay Davao Occidental yan eh. Isa yan sa mga images na unang-unang nakita natin. Oo, kanina umaga. DepEd Mahayahay Elementary School ang pangalan ng Facebook, I think. Sila yung mga unang nakapag-send ng video. Kausapin natin si Ma'am Chesa Labugen, isa pong guro sa Mahayahay Elementary School mula sa Malita, Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Chesa. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. Nako, ay kumusta na kayo, Ma'am Chesa? Unang-una. Okay na naman po. Medyo nanginginig pa po kaninang umaga pero ngayon okay na po. Oo. Ikwento niyo naman, Ma'am Chesa, ano yung, I think,
magpa-flag racing pa lang kayo, nasa quadrangle kayo. Tama po ba nung mangyari yon? Opo, during po flag raising ceremony po. Nag-umpisa na o nagpo-formation pa lang? Kalagitnaan na po ng flag ceremony po namin, ma'am. And ano po yung naramdaman? Lahat, walang natirang bata sa loob ng classroom, kahit mga teachers nasa labas lahat? Opo, wala pong mga natirang mga bata sa loob ng classroom. Lahat po kami nasa field po, kasama po namin yung mga parents ng mga bata po. At tapos ano pong nangyari? Unti-unti ba siya o paano? Bigla ba yung pagyanig? Unti-unti pong lumakas yung lindol hanggang sa yun, nagpanik na nga po yung mga bata kasi po first time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol na umabot nga po ng 7.8 magnitude. Ilang segundo sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo kanina, tumagal? Mga sa video ko po kasi nasa around 4 minutes, 4 to 5 minutes po, parang ganun po. Oo. Yung nakita nating bumagsak, ano yon? Parang covered court? Opo, stage po, bali yung bumagsak, tapos yung sa dulo is, yung extension po ng stage, and then may water tank din po. So, nakaharap kayo dyan sa bumagsak na yan, parang ganon. Nakaharap po kami sa building mismo ng school po namin kasi nandun po yung flag po namin. Oo. At malakas talaga yung pagwasiwas ng lindol dahil makikita natin yung mga estudyante talagang lahat naka-duck cover and hold at nakikita natin na iwinasiwas left and right. Umaalon. Opo. Oo. Kumbaga parang dagat na inaalon ka, ganun kalakas, hindi ka talaga makatayo. Ma'am Chesa. Opo. Ganon. Opo, hindi po talaga, pero during po sa lindol, may hinahawakan na po akong bata kasi nagpapanik na po halos lahat kasi nga po malakas talaga yung lindol. Kumusta yung ating mga mag-aaral? Ano pong mga grade yan? From kindergarten po hanggang grade 6 po yung nasa field po. Kumusta sila ngayon? Mula nung oras na yan hanggang sa makauwi? May mga umiiyak, I'm sure. Chinek naman, umiiyak talaga po. Pero chinek naman po namin yung mga parents, lalong-lalo na yung may mga signal po sa area. Chinat naman po namin kung kumusta yung mga bata. Okay naman daw po. Sa tingin niyo, Ma'am Chesa, kailangan po ba ng debriefing or ng psychosocial help mula sa DSWD nitong mga estudyante? Kasi talagang may isang estudyante napaupo na doon sa may flagpole at iyak ng iyak. At saka yung mga guidance counselor natin, meron po ba tayo sa eskwelahan? Opo. May mga guidance counselor naman po kami sa school. Check po namin kapag talagang kailangan po talaga nila ng debriefing. Maghihingi po kami ng advice from the authority po kung anong mabuting gawin po para sa mga bata po na talagang na-trauma po. Kumusta yung building ninyo? Although syempre walang pumapasok ngayon, pero kapag tinignan mo lang ba mula sa labas ay tingin nyo ay merong pinsala? Opo, actually may isang classroom po kami na pero yung cause po noon is landslide. Hindi po namin ginagamit. Yung ibang rooms po bumagsak po yung ilaw at saka may mga signs of damages na rin po, yung mga crack po sa yung mga pader po. Wala pang abiso sa inyo ang DepEd Davao po, region ng Davao kung ano yung kanilang advice? Indefinite pa ba yung suspension, cancellation ng klase? Wala pa pong panibagong advice? Sa ngayon po, yung na-receive po namin na memo is class suspension po until further notice pa po. And then, hintayin po namin yung further assessment po ng building kapag pwede na pong gamitin o hindi pa. O wait po kami ng advice po sa taas po. Alright, sige po Ma'am Chesa, siguro po makikibalita na lang po kami sa mga darating na araw. Pero mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po Ma'am Chesa. Okay po, thank you po. Ingat kayo. Si Ma'am Chesa, Ingat din isa po. rin sa mga guro na hindi talaga natinag. Talagang
inalo yung mga estudyante. At saka nagbibigay ng instructions. Dito lang kayo, huwag kayong ano. Oo, buti naka-alert din. Kahit yung mga bata, no? Oo nga, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon. Pero yun nga, ikaw kung sa tingin mo kung nasa ganyan kang kalagayan, maiisip mo rin ba yung mga, 'di ba, yung mga nangyari kanina, 'di ba? Hindi, tsaka 'di ba, papasok yung panic sa iyo eh. Tao lang din naman tayo. Minsan yung napag-aralan mo ay handang-handa ako. Pero tao rin lang tayo, minsan sa takot malilimutan mo. Baka maiwan mo pa nga yung, 'di ba? Marami. Kaya nga yung go bag, nako. Importante rin lahat yan. sinasabi yan tuwing NSED sa atin, kumpleto na dapat yan. Dampot na lang. Once na nangyari yan, kailangan daw nasa may pinto. May tubig na doon, may pagkain na doon, mga pangunahing pangangailangan para hindi tayo umasa, no? Kasi yung tulong minsan hindi man agad-agad yan eh. Oo. O sa dami ng mas nangangailangan, 'di ba? Para ano ka na, masusustain mo na yung sarili mo. Alright. Sige po, magbabalik po kami pero magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM. Teka lang, bago tayo magpatuloy, partner. What time is it? 20 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Ito makibalita naman tayo dahil lang makasama naman natin via Zoom ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture at makibalita rin tayo, baka meron na rin siyang mga iba pang impormasyon kaugnay nga doon sa mga school buildings usually 'di ba? Lalo na kapag may ganitong sakuna, nagsisilbi rin siyang evacuation centers. Kaso yun nga, paano rin natin na masisiguro, 'di ba? Hindi pa tiyak yung structural integrity ng mga eskwelahan. So, maging yon hindi pwedeng gamitin. Oo, makakausap natin ang kinatawan mula sa Lone District ng Pasig, si Representative Roman Romulo. Magandang hapon po, sir. Good afternoon, Magandang sir. hapon, Sandro, Maan, at ang nakikinig nanonood. Good afternoon po sa ating lahat. Ang DepEd ay di ba, meron silang nilunsad na Project Handa. Di ba, dito nga sa pagbubukas ng klase, i-monitor yung mga pangangailangan, problema, sabi nga yung kakulangan ng classroom, no? Yung mga eskwelahan na nangangailangan ng repair, pagkukumpuni, doon matatrack daw, mamomonitor, nadagdagan pa. Kong? Actually, kaka-issue lang rin ng Department of Education, yung Department Order number 14, Series of 2026. Itong a few days ago, June 4. Ito naman yung tinatawag nilang guidelines on continuing learning during emergencies. Dito, meron silang color coding ulit tungkol sa mga dapat gawin. Alam nyo, meron silang 4 na kulay. Yung pinaka-stop na kulay nila, yung kulay pula. Kung red ay stop, ibig sabihin, yung sample nga nila doon ay kung merong earthquake na more than intensity 6, ay dapat hinto muna talaga. Yung completely hinto yung learning kasi kailangan nga naman ma-assess ng DepEd. Una, hindi lang naman po yung physical structure ng buildings, pero yung ang pinaka-importante sa kanila ay yung kapakanan ng bawat mag-aaral at saka yung teaching and non-teaching. So itong department order na ito talaga yung mag-a-apply ngayon na kung saan sinasabi nila pag earthquake intensity more than 6, hinto muna o red. So dito po talagang kailangan muna nila asikasuhin, kailangan nila tingnan yung kapakanan, yung health at yung mental wellness ng learners and teaching and non-teaching Pero sa personnel. intensity 7 kasi, Kong Yes, that is why more than talagang nandun siya.
sa coded red nila. Code Tsaka red hindi, nila. apektado din yung mga guro natin. Halimbawa lang yung mga bahay nila. ay Oo, sila nasiraan rin, din. ano, oo. Hindi din sila makauwi. No? Hindi makatulog ng maayos. Gayon din, yung pamilya ng mga mag-aaral. Diba? Yes. So, Kaya sa ilalim ng code red nila talaga makikita mo hinto muna ang ang learning during this time kasi mas mahalaga at tama po 'yun yung health at saka mental wellness ng students, ng teaching and non-teaching personnel. maiba naman tayo kung kasabay nga ng balik eskwela. Sa malalaki naming paaralan dito sa lungsod ng Pasig. At para malaman kung kamusta naman yung on the ground, kung kamusta yung tanggap dito sa 3 semesters. Ang paliwanag naman po sa akin kanina nung umiikot ako dito sa lungsod Pasig, nung mga nakausap ko ng mga school heads at saka yung mga ibang teachers, sa totoo, yung dati 4 quarters na ginawa nilang 3 semesters ay pareho lang naman raw talaga yung subjects. Yung competencies, in fact, in certain subjects, binawasan naman raw talaga. So, again po, maganda yung intention nitong 3 semesters na ito kasi ang gusto niya, masigurado na merong minimum number of instructional days. Ibig sabihin, yung learners, yung bata, nasa loob ng classroom, yung teacher nasa loob ng classroom at may lesson plan na tinuturo. Ang So, ilang days yan, Kong? Parang 60 Sa 3 days. semesters nila, Oo. ang minimum na gusto nila ay 55 days on the first semester, 56 days in the second semester, and about 57 days in the third semester. Ang total niya more or less mga 168 ata, parang ganoon. Pero yun yung minimum na gusto nila. Nagbigay sila ng palugid ng araw. Again, ang mahalaga dito, Maan, Sandro, kung isipin kasi natin, sa totoo, kahit dati pa naman meron yung ang nadedeklara lagi ang DepEd ng minimum number of class days. Pero, dahil bagyo, well, pag may earthquakes katulad yung nangyari today, pagka merong national holiday o local holiday, o yung mga DepEd activities, nababawasan po talaga yung class day, yung panahon ng bata na nasa loob ng classroom. So itong paggawa nila ng semester, ito yung sagot niya dun sa mga problema, sa komplikasyon to. At tingin ko, bigyan naman natin ng pagkakataon. Sa totoo, maganda yung hangarin na masigurado lang na yung minimum number of instructional days ay magkataon, Maan, Andro. Oo. Oo. Kong? Oo, nandiyan pa ba? Oh, Kong? Kong, ayan. Elimination round para sa Festival of Talents o kaya sa Palarong Pambansa. Yung elimination rounds na yun, o kaya school activity, kaysa na loob ng classroom yung mga learners, ay nandun sila sa activity. So, hindi gaganap yung dapat na mga lesson ituro sa kanila. Yun yung mga ngayon, ang mangyari naman. Oo. Kong, matanong ko lang, kasi tulad niya, nakasuspend yung klase. Sa make-up classes natin, mga remedial classes, may pondo ba tayo para doon sa yung mga ganyan, yung pagsasagawa ng klase? Kasi may tinatawag tayong aral law, academic recovery and accessible learning, para nga dyan sa mga make-up classes and remedial. So, Kong, nakahanda ba tayo dito? Meron ba tayong pondo sa DepEd para dito? Yes, sa pagkaalam ko, nakahanda naman ang DepEd para sa mga ganitong mga pagkakataon. Yung aral program po, ito yung para sa remedial classes dun sa mga medyo hindi grade level sa reading comprehension at sa math grade level readiness. Ngayon, kung meron mga pagkakataon katulad ng bagyo o earthquake na talagang walang pasok, ito talagang magkakaroon talaga ng make-up classes ang paaralan na yon. At yun naman, taon-taon naman may contingency naman ang DepEd para dyan. Alright. Sige po, siguro hihingi pa tayo. Sayang, maganda sana pag-usapan yung first day of classes. Kaso, natabunan nitong naganap na lindol. Mga bagong problema at lumang problema. Oo, lumabas na naman. Maraming salamat po, Kong. Thank you. Kong. Yan po si Congressman Roman Romulo mula sa
Lone District ng Pasig at chairperson pa ng House Committee on Basic Education and Culture. Oy, susunod na sa radyo at digital TV ang Arangkada Balita kasama sina Nina Corpuz at Jack Batallones. Mapapanood ito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama sina Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook page. Bye! Bye! Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage.